Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiis mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Viva Mexico, Viva Zamboanga. Bago po ako magpatuloy sa pagdikod po, ito po yung napaganda pong treasure marker, isang dalawa pong tatlo pong alligator o lizard sign o lizard ship markers po na ito po ay natagpuan po nila sa isang bulubundukin po. Ito ay napakagandang marker. Ito ay isang legit o positive markers po ng treasure item po mga katis. Okay po, ako po muna ay magpapasalamat po ng maraming salamat po sa aking mga subscriber, sa aking follower, sa aking mga viewers po na ito'y walang sawang nagsubaybay po sa aking YouTube channel po. Bagamat ito'y medyo bago pa lamang at medyo may kaliitan pa lamang po. Sa harinawa po ito akin yung matulungan. Please help to grow my small channel. At harinawa po tayo pagpalayan po ng poong may kapal na ito ay aking tema pala ng YouTube channel ko ay isang decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign o mga treasure markers mga ka-TH. Okay po ay maraming salamat po subscriber, maraming salamat po followers at maraming salamat din viewers po. So ito po at marami pong nagko-comments po sa aking comment section po kung paano po ipadala ang mga treasure sign symbols and markers sa akin mga ka-TH. Ito po ay maraming salamat po sa pagtitiwala pala sa akin sa pagdikot sa pag-analisa po ng mga treasure markers, sign and symbol po. Pwede niyo pong ipadala po ang inyong mga treasure sign, symbols and markers upang ipadikot o pa-analisa po sa akin. At sa abot ng aking makakaya po ay aking tugunan po ang mga treasure sign and markers na ipapadala niyo po sa akin. Okay po, ang gagawin niyo po pwede nyo i-send o ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Naka-seed po ang aking profile po doon. Naka-sunglass po ako doon. So, marami po kasing lumalabas po na Alejandro Sanchez. Nakakapangalan ko po ay napakarami pong lumabas po doon. So, ang inyong pipiliin, yung Alejandro Sanchez na naka-seed o naka-sunglasses po ako doon. So, yun yung pipiliin. Ang gagawin nyo po ay i-friend nyo muna ako, i-add friend nyo muna bago nyo i-send po yun yung item o yung treasure markers na gusto nyo ipadikod o ipanelisa sa akin. Okay po, uli, Alejandro Sanchez, yung naka-sunglass po o naka-seed po ako doon. Okay po, tungo na po tayo sa pagdidikod po. Ito, isa pong dalawang lizard na hugis lizard po. At ito parang tatlo. Napansin ko isang triangle, isang naka-triangle po na lizard na ito po ay madalas po, sinasabi ko nga ito ay madalas po ng mga ginagamit po ng mga markers ang triangulation for mga kate. So isang positive. So ito napakaganda pong marker po na ang item po nito ay nariyan lang po sa paligid. So pag ganito po hindi gaanong kalakihan ng mga markers ka-TH. So tingnan po mga ka-TH na ito'y kung hindi pwedeng nandyan lang po sa malapit at pwede pong medyo may distansya ng konti. Pansinin niyo po kapag maliit po yung treasure marker ay ang item po niyan ay nandyan lang po sa malapit sa kanya. Pwedeng 1 meter, pwedeng 2 meters, pwedeng 3 meters ang layo. Not unless yung mga big markers o tinatawag na big boulder markers ay malayo po talagang distansya ng mga ka-TH. Pwede po mga 1 hanggang 7 hanggang 10 meters o pwedeng lumayo po yan hanggang 15 meters ang layo mga ka-TH. Okay po. Ito po yung napapansin ko po sa tatlo tatlo pong lizard. Ito parang lizard po, hindi naman kasi nga medyo matulis po yung nguso at usli po yung mata. So ganyan po yung lizard o hindi naman niya alligator. So yung tatlong lizard po
na ito po ay natagpuan po ng ating katiits. Ito ay napaka-legit. Napakaswerte po na itong katiits na ito ay nakita po sa kanilang area, sa lugar nila, na ito isang legit na markers po na posibleng positive po yung item na nariyan po sa kanilang lugar. Kasi nga, sino pong gumagawa nito kundi isang man-made. So talagang sadyang ginagawa. So cemented, hindi ito bato ha mga katiis. Ito ay sadyang isang semento na pinurma ng isang lizard mga katiis. So sadya po ito ay isang pwede pong mga small rock o talagang pwede nilang yung ginuguhi o talagang ini-engrave po nila magmumukha lamang pong isang lizard o para po gamitin po nila as markers po ng kanilang treasure item mga katiits. Okay po. So ito po yung aking napapansin po na naka-triangle po yung pagka-position po ng tatlong lizard. Okay po. Ito naman po yung pangalawa kong napansin po. Yung dalawa ay facing sa northeast mga katiits. So tingnan niyo po yung northeast in between north and east mga katiits. Kasi yung dalawang lizard ay nakaturo po doon sa banda sa palagitnaan po ng north at east. So hindi natin malaman kung ito'y palaka or lizard. So yung isa naman ay parang hugis palaka. Ito naman kasi nakanguso ng medyo mataas ng nguso kaya napansin ko parang lizard. So pwede rin pong frog, pwede rin pong palaka po yan mga katiits. So ito'y facing po ng north and east mga katiits. So tingnan nyo po yung banda dyan po sa north and east, nasa distansya po ng 1 hanggang 3 hanggang 5 meters po ang layo. Yan kasi nga pwede po mayroon yan tinatawag na countersign o tinatawag na coordinated markers katiits. So yan po ay madalas po dyan sa mga tinatawag na mga arrowhead. So naka-pinpoint po yung mga nguso ng mga hugis po aso, hugis lizard, hugis elephant. So lahat po ng mga klaseng animal po na ginagamit po as marker sign mga katiits. So yun po. So ito po yung pangalawa na napansin ko, yung dalawa pong palaka o lizard ba ito ay tingin po doon po sa bandang palagitnaan po ng north at east mga katiits. So i-check nyo po dyan sa distansya po ng 1, 3 hanggang 7 meters po ang layo. Posible po mayroon dyan na tinatawag na countersign o tinatawag na coordinated marker sign na pwedeng mag-pinpoint po ng item katiits. Yun po, tingnan nyo po yung area dyan sa north and east area mga katiits. Tingnan mo ha, baka mayroon po may mga small stone dyan o may mga old century dyan na medyo matagal na at dyan pwedeng gumawa po sila ng panibagong triangulation. Ito kasing nakita kong tatlong palaka ba ito o lizard ay naka-triangle po ito, triangulation. So madalas po talaga ay ginagamit po ng mga Japanese po yung triangulation mga katiits. Yun po. At kung yun natapos na tinignan po yung kanyang nakaturo po doon sa north and east mga katiits. At ito pa mga katiits, yung pagka-triangle mga katiits ay i-check nyo din mga katiits kasi posible po, alam mo yung triangle po, posible po yung item ay nasa gitna. So pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator yung pinakagitna. Parang pinakagitna po ng triangle mga katiits. So ito yung napansin po sa illustration po, yung tatlong palaka o tatlong lizards ba ito na ito yung naka-triangulation po. Pwede nyo i-check po dyan yung gitna mismo, yung pinakagitna ng tatlong palaka o tatlong lizard na ito'y naka-form ng triangulation. So isang positive marker po ito ng mga Japanese soldier o mga Korean soldier o minsan po ay mga Chinese soldier mga katiits. Ito po
ay triangle po, triangulation po, yung form po ng tatlong palaka. O pwedeng, tama nga, ito'y siguro palaka nga ito. Ito tinatawag na palakang bukid. Kasi nga ang palakang bukid ay matulis po yung nguso mga katits. So yan po ay isang legit po na ito'y isang treasure marker po ng Japanese mga katits. So, napakaswerte po. Napakaswerte po ng ating katits po na ito'y natagpuan po nila itong treasure marker na naka-triangulation po mga katits. So yun po ay itong huli kong illustration mga katits ay yung gitna. Yung gitna mismo ay inyong i-check ng metal detector or gold locator mga katits. Pwede nyong magtestig. Pwede yung itestig po dyan ng hanggang 0.5 meters or hanggang 1 meter mga katits. Kasi nga, ganyan lang po kaliit yung markers, mababaw lang po talaga yan mga katits yan. So, isa po napakababaw lang po ng item. So, yun, sa illustration po mga katits, yung gitna po mismo sa triangle na nagda-triangulation po yung tatlong prag, yung palaka, yung gitna katits. Huwag niyong kaligtaan, hukayin niyo po yan. Hukayin niyo po kahit hanggang 0.5 meters o hanggang 1 meter. Ito po ay posible po na mayroon po yung item dyan sa gitna. Posible nga, kaya nga siguro yan i-remove mga katits kasi nga sa tingin ko itong mga treasure marker mga katits ay ito'y di gaanong kalakihan niya mga katits. Pwede pong galawin po, pwede nyong alisin po yan mga katits. Sabagat ito ay isang nag-form ng triangulation ito katits. So yun po, mapansinin nyo po, ang triangulation po ay isang positive item po yan mga katits. So yung pong gitna ay hukayin nyo po, pwede yung isisdig. Pwede yung i-check yung paligid, yung apat na sulok, apat na kanto na north, south, west, and east mga katits. Kasi nga, posible po mayroon yan tinatawag na coordinated markers o countersign markers mga katits. Okay po, sana po ay nasundan po ng ating mga katits po ang napakaganda po at ito po ay napakaganda pong treasure marker na hugis palaka o prag mga katits. Thank you so much for watching. Yung mga bago pa lang sa YouTube channel, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang palabas. Thank you so much for watching. God bless us always.